So what is up, ladies and gentlemen? Welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. So for today's video, another update naman tayo. Patungkol na naman muli ito sa West Philippine Sea na ating mahal. So yun, this video is from Melv's Castle. So meron ito pamagat na kakapasok lang. China missile at warships nakakatakot. Pinagpatsaan lahat maghanda sa giyera. Diyos ko po, ito na naman. So again, this video is from Melv's Castle. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino AC. So mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, China missile at warships nakakatakot. Pinagbantaan lahat, maghanda sa giyera. Diyos ko naman. So again, Melv's Castle, Filipino AC. So like, comment, share, subscribe. Stop. Dahilan ba't tayo nakikipagsanib puwersa sa Amerika nang hindi maging... Ulit. Ito ang dahilan ba't tayo nakikipagsanib puwersa sa Amerika nang hindi maging probinsya o tuta ng China. Ang sinasabi kasi noon na sinungan ng mga Chinese fisherman pag may bagyo daw ay isa ng ganap na Chinese military island. Ito ay simpleng rip lang noon tulad ng ganito. Pero ngayon, pwede na tong maglunsad ng full-scale invasion sa West Philippine Sea. Protektado ito ng sandawakmak na Chinese Maritime Militia. May nakita din ditong isang higanting aircraft na pinaghihinalaang bomber strike ng China. Mayroon Diba? Kapag sila yung nagpapalakas, okay lang. Pero kapag tayo, bawal. Ang galing. ring nakaparadang missile warship ng mga incheck. Ang mas nakakatakot lang sa military island na ito, equipped to ng pinaghihinalaang ballistic missile launcher. Nakatakip at tila ay tinatago kasi ito sa mapapadaang eroplano sa isla. These are functional military bases. They have already militarized the South China Sea. From the early 1990s when they started putting up fishermen shelters, and then it was mentioned by the narrative of the Chinese Communist Party that these are now for marine scientific research. And Magulang din talaga tong China. Sila, palakas ng palakas. Pero nung nakatagpo sila ng sa kanila na like ganyan yung US, parang natitrigger sila man, no, dapat kami lang yung magpapalakas, kami lang yung malakas. Kaya nga, sometimes itong China, dinadaya nila yung yung pagpapalakas nila eh. Diba? Yung wala silang paki sa quality, ang importante sa kanila yung quantity. Ganon. Kaya yun, minsan pumapalpak din talaga yung mga kagamitan nila, no? So, yan yung ayaw nila na mangyari din sa Pilipinas na, yun, tama nga naman na parang, syempre, Pilipinas lang daw para sa kanila o maliit lang yung Pilipinas. So, parang, dahil nga dyan, parang binubuli-buli nila tayo. Ngayon, kapag nagpapalakas naman tayo, sobrang triggered naman sila sa atin. Tapos yun nga, ang isa pa sa nakakatawa dito, sobrang triggered din sila sa US, which is sinabi naman na nila na hindi sila takot sa US. Ang gulo, di ba? then they started the reclamation activities in 2011, 2012, 2013. And then they started stationing military-grade equipment. They started putting up military communications on these islands. They landed the first military aircraft. They placed in their harbor facilities for the PLA Navy ships, the Coast Guard and the Maritime Militia. They have militarized the South China Sea. Ang Zamora Reef o military island ng China ay nasa South China Sea. At labas yan o wala yan sa territorial waters ng Pilipinas. Pero kahit nasa South China Sea pa yan, nakakaalarma, diba? Ito ngayon ang dahilan ba't bantay sarado ng Armed Forces of the Philippines ang mga Kaya nga, nakakaalarma yung ginagawa nila. But at the same time, sino ba naman tayo para pigilan sila or awayin sila, rektahin sila, di ba? Ano naman yan parang, ewan ko kung rights ba, or something like that na rights naman nila yan, or freedom naman nila yan na magpalakas, or, may gawin silang mga kahunghangan dyan. Di ba, labas na tayo dyan, gustuhin man natin na ipatigil, gustuhin man natin na ipatigil yung mga threat na mga pinagagawa nila dyan. Wala tayong magagawa kasi nasa teritoryo nga nila. Di ba? Sa teritoryo nila ginagawa mismo, wala siya sa loob ng Pilipinas. So, kahit na nakakaramdam tayo ng threat, wala tayong magagawa. Pero itong China, kahit nasa teritoryo natin,
Kahit dito mismo sa lupa ng Pilipinas, tinirik yung mga yung tawag diyan yung missile ng Amerika. Sobrang triggered sila. 'Di ba? Pakialamero eh. 'Di ba? Ang Decay malapit sa Pag-asa Island, kung saan nasa loob to na exclusive economic zone ng bansa. Baka kasi anumang oras tambakan to at nakawin ng mga Chinese. Sandy case sa Possible atin, no? Dahil alam naman natin na ang isla ng Pag-asa ay nag-generate ng territorial sea. That means we have territorial sea and full sovereignty dito sa area na to. So as far as the Philippine government is concerned, we are still ensuring na mapapatulyahan natin ito. Nagpapatunay lamang ito na Saludo din kay Sir kasi sobrang nila sobrang hands-on sila ngayon sa WPS. So, maraming salamat sa mga buhay nating bayani din Palakpakan. Tuloy. wala pa namang katotohanan yung sinasabing Chinese have already taken control of this Sandy case. Wala tayong magagawa sa pagbuo ng China ng military island dahil wala Tama. to sa jurisdiction ng Pilipinas at labas na to ng teritoryo ng ating bansa. Pero ano ba ang dahilan ng China ba't nagtatayo ng base militar? Simple lang, ang Well, of course, tama nga naman. Kahit hindi na itanong yan, alam naman natin na nagpapalakas naman talaga sila. Kasi syempre, yun nga, para may maiano sila sa pagkagahama nila. 'Di ba? May gamitin silang panakot. Diba? Kaya nga yung mga kababayan natin, nakukuha sila eh. Like isang nuclear o bomb lang daw yung Pilipinas, isang pindot lang daw. Yan yung inaano ba. Ang akala kasi nila, basta-basta na lang bibira yung China ng ganyan. Diba? Hindi nila inisip na talaga bang bibirahin tayo ng China. Di ba yan makakaapekto sa sa tawag dyan, mga alyansa ng Pilipinas? Di ba yan makaka-cost ng WW3? Di ba? May mga ganun ba? Nagdadarawang isip din naman yung mga bansa-bansa amin. Hindi naman yan basta-basta na magti-trigger ng WW3. Kung makikita niyo ngayon yung Russia at ang Ukraine, hindi naman, di ba? Kasi parang, yun nga, parang iniiwasan din talaga nila, men. manakop. Walang nakakaalam kung kailan mananakop ang mga Chinese. Pero nagpapakita to na naghahanda ang People's Liberation Army ng China ng posibilidad ng giyera. Monitoring this, we have made appropriate reports on any physical action. It is outside of our territorial sea. Suffice it to say, the arbitral ruling of 2016 has already mentioned that all these man-made islands, man-made features do not generate any maritime entitlements. Binashul is not the new flashpoint. The flashpoint have been the illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions of the Chinese Communist Party. Ngayon yung itaboy ang mga Yan naman talaga eh, yung CCP na yan. Yan naman talaga yung pinakapasakit talaga. Like, sobrang daming bansa na pikun din siya. Amerikano nang sumuko na lang tayo ng walang kalaban-laban sa mga Chinese. Gusto nyo ba tawag na sa atin Philippines, Province of China, o ang ipaglaban ng kalayaan ng ating sariling bansa? Mamili kayo. Nako. So ayun, mamili daw kayo. Sabi ni paring Welbs Castle, gusto nyo bang tawagin tayong Philippines, Province of China? Or papalag tayo? Or whatsoever, manindig tayo? So comment namin. Alam ko naman kung ano yung majority na sagot dito. Ay pera na lang siguro sa iba na yun nga natatakot sila na magkaroon nga ng nuclear or something. Pwera na lang sa kanila. Kasi meron din talagang mga ganyan na di din natin maiwawala di din natin mayali sa mga isipan nila na matakot kasi di din biro yung nuclear war like grabe. Wala siguro matitira niyan So yun lang naman Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos yun, like, comment, share, subscribe nyo. Original video link na description box below. Tapos syempre before you leave on our YouTube channel, huwag nyo na rin kalimutan supportahan, i-subscribe yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So that's it ng mga ka-noisy. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below and then pag-usapan natin yan sa comment section. So kita nyo naman yun, di ba? Apple Coops Gustong sila lang yung malakas di ba? Yung China talaga, kuhang-kuha talaga nila yung gigil ng mga Pilipino I mean, Philippines mismo, di ba?
Yan yung nakakaano din eh kasi yun parang nag-i-stick lang sila sa takot na ganyan. Akala kasi nila men sobrang dali lang na ayun nga, yun nga. Sorry, taran-taran ako eh. Yung mga tao ba na takot sila na magkaroon ng war kasi nga daw parang yun nuclear. Pero yun men kung I mean sige pagpalagay natin na hindi natin titindigan yung karapatan talaga natin kasi yun nga takot tayo na magkaroon ng nuclear war. Pero wala naman silang binibigay na solusyon or hindi naman nila rekta mismo. Kasi syempre, ang solusyon lang dyan is ibigay natin sa Chinese yung yung WPS. 'Di ba? Yun lang naman talaga yung solusyon dyan eh. Ang tanong, paano natin ibibigay yung WPS? 'Di ba? Alam naman natin na maraming taong magdi-disagree dyan. 'Di ba? Kasi syempre, yun nga, I think, mas majority pa nga yung mag-disagree na ibigay yung WPS over sa Kasi yun nga, parang nakilala nga tayo, 'di ba, na titindig tayo kapag tayo yung nasa tama. 'Di ba? Hindi tayo yung mga tipong kahit mali tayo malaking malaking bansa yan. Though merong mga ganyang mga tao na yun nga nagpapadala sila sa takot pero ano ba talaga yung dapat na gawin men? If ever kayo yung presidente, sige pagpalagay natin ikaw yung presidente. Tapos ayaw mo ng gulo with China kasi yun nga sobrang lakas ng China. Or isang nuclear lang daw tayo. Pagpalagay natin na kayo yung presidente, do you think kapag kayo yung presidente, kaya nyong i-grant agad na, okay, bitawan na natin yung WPS? Baka i-ano ka pa niyan, men, i-impeach ka ng taong bayan. Diba? And of course, maraming kukontra sa'yo kasi yun nga, sobrang daming Pilipino sa atin dito na, tawag dyan, nagmamahal sa bansang Pilipinas. Like, prinsipyo bang tawag dyan? Ang prinsipyo ba na yan, yung WPS, magagamit yan ng future generation natin. Diba? Yung mga mangingisda, yung mga kukunin nating isda, yung mga kakainin natin. Diba? Tapos ang akala kasi nila, men, when time comes na isurrender natin yan or i-give way natin yung WPS sa China, akala nila magkakaroon na ng peace. Which is malabo. Kasi yun nga, yung taong bayan mismo, magagalit sa China. Mampoprovoke ngayon yan. So anong mangyayari dyan para lang ma-maintain ang peace? Tayo na mismo kakana sa mga kababayan natin na pupunta doon sa China. Baka mag-rally sila. Or what if time will come kapag ka mga Pilipinong mangingisda nag-trespassing dyan nang hindi sinasadya or sabihin natin pasadya, bibitayin sila. 'Di ba? Saya ba kayo ng ganyan? Kaya sinasabi ko sa inyo, sobrang labo na na tawag diyan. Ibigay natin sa kanila yung WPS. So, yun lang naman. Ibibigay naman talaga yung WPS. Yan naman talaga yung solusyon talaga kung ayaw natin ng gulo between China, 'di ba? Tsaka kung sabihin naman natin na na titindigan natin, that doesn't mean naman na gulo na agad yung hanap natin, di ba? Kasi syempre may mga pinapanigan, may mga basihan din naman tayo eh. Kaya nga yung China sometimes hesitant din sila. Kaya nga yung China parang din sila na nampuprovoke sila sa atin na tayo yung unang mag-fire sa kanila. Yan lang talaga yung pinaka hinihintay nila na tayo mag-unang mag-fire para yun, simulan na nilang guluhin tayo or mas guluhin pa nila tayo which is hindi din binibigay ng Pilipinas. So, yun. Malinaw na yung pagtindig natin, hindi talaga yan yung tipong naghahanap agad tayo ng gulo. Wala lang, gusto lang nating itama yung mali. Tapos gusto lang nating ipaglaban kung ano talaga yung sa atin. So, yun lang naman, if ever kayo guys, meron pa ba kayong ibang hindi sa mga sa mga anti-administration ngayon, 'di ba? Sabihin na natin na ayaw nyo nga ng gulo between China or ayaw nyo galitin yung China kasi nga one click lang tayo, isang nuclear bomb lang daw tayo, wala na tayo. So, kayo ba ano ba yung isa sa solusyon nyo? 'Di ba? Kung meron pa kayong ibang solusyon bukod sa
i-give way yung West Philippines sa China or ibigay na sa kanila yan. 'Di ba? Ibigay yung gusto ng China. Kung meron pa kayong ibang suggestion, comment down below. Tapos syempre kung yun nga pipiliin nyo na ibigay na lang yung WP sa China para wala ng gulo, paano nyo i-execute ngayon yan? 'Di ba? Do you think ganun yan kadali? Kasi parang nagiging one man ka na lang dyan eh. Walang siguro yung yung party mo or yung partido mo yung papanig sa'yo. Pero syempre, ang kalaban mo, buong Pilipinas. Baka magaya ka lang nung panahon ng tatay ni PBBM na i-impeach ka bigla, di ba? Kasi syempre, maraming tututol eh. Kasi teritoryo ng Pilipinas yung isusurrender natin eh. Di ba? Hindi ganun yun kadali. Yan lang naman. Comment down below. And yeah, that's it. Thank you so much for watching. Filipino is out. Like, comment, share, subscribe.